ipanalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Lucas family, Lim Caico family, Lalim and Ramirez family, Makatangay family, Rodel Cutter Shop, Davao City, Brusa family, Rosalina Maglalang, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Viray and Herabice family, Juanita and Gabriel Santa Maria, Mr. and Mrs. Feliciano Arcamo, Mr. and Mrs. Richard Arkin Magalawed, Rosalina San Pedro, Mark Francis Arcamo, Mikhail Alponce Magaluwed, Mr. and Mrs. Divine Dagsa. Para sa natatanging kahilingan nina Sonia Velasco, Gina Morales Reyes, Alfonso Luis P. Ortiz, Dr. Amor and Leia Gurley Castillo and family, Angel and Rubin Naval. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Melody Yong Rios, Samson Trinidad, Jasmine Ara, Felix Esperida, Rowena Ramos, Sherwin Samson, Joshua Gabriel, Rowel Vicencio. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Jesus Sermonina Lucas, Ricky Legaspi, Benjamin Galauran, Martin and Anita Sihuko, Fidelino Sihuko, Joey Danofrata, Jose and Alicia Danofrata, Nina Gasa Robles, Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Nicholson S. Sabeleda, Benito Dailisan, Pilar Rufina Rodriguez Lucas, Leonardo R. Abeleda, Denisa Barbon Makiling, Alicia Villanueva Cruz, Alex M. Agaw Sr., Norman F. Agaw, Bernie June T. Gallardo, Gloria T. Gallardo, Ramon Dameles, Gaudelia Di Macali Lopez, Esther Javier, Jose and Alicia Danofrata, Joey Danofrata, Aniceto and Saludaria Edualino, Chiquito Edualino, Ernie De Mata, George De Mata, Lisel Lunes, Carlo J. Lunes, Benjamin Flores, Amancio and Aurora Avelilla, Richel Averilla, Vicente Bing de Villa, Francisco and Lolita Lopez, Manuel Jr. and Concepcion Malaito, Conigunda O. Cruz, Lidit Talisayan Tan, Leopoldo Olawis Abarrientos, Leoninio Ross Cruz Abarrientos, Felimon Alcantara, Ana Fernandez, Conrado de los Santos Jr., Ricardo B. Bernal, Delia and Ellison Garbice, R.V. Biray, Rolando B. De Guia, Venancio Arcamo, Cristita Arcamo, Bernardo Arcamo, Jovito Arcamo, Carlito Arcamo, Marites Arcamo, Silvano Santos, Herminio P. Hilario, Norma F. Hilario, Alicia and Nestor Alvarez, Venancio and Salvacion Perida, Lilia and Norma Alvarez, Constancia C. Malyari, Gaudencio and Greta Yebra, Arnaldo Dawson, Leonardo Robles, Feli Balaquid, Evelyn Balaquid, Inocencio, Araceli, Edna, Romeo, Romina, Elaine, Rex Marentes, Dulcissima Ibanez, Alan Dagupan, Margarita Martin, Romeo Shoson Senco, Artonio Martin, Rosalie Cruz, Eddie Dashon, Enrico Pedro, Lourdes Pedro,
Lilibet Bolangita, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa inyo, mga kapatid, ikinagagalak po namin ang inyong pakikisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng 40 araw ng paghahanda.
Pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Jeronimo Maria J. Cruz, kasama ang kaparian na sina Reverendo Padre Angelo A. Ahero at Reverendo Padre Raylarius de Mayakyak V. Magsitayo tayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Magandang hapon din po, Fathers. Ipinadiriwang natin ngayon ang ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At ito ay paghahanda para sa susunod na linggo ng mga mahal na araw. Ating madidinig sa ating Ebanghelyo ang pagbubuhay kay Lazaro, ang kaibigan ni Jesus na namatay. Ngayong araw din na ito
ay aming iniaata sa inyo po na ipanalangin kaming hon tatlo. Kasama ko si Father Gio Ahero, Father Joshua Di Mayakyak at ang inyo pong lingkod, Father Jerome, sa aming unang anibersaryo ngayong araw ng aming pagtatalaga o installation bilang Kura Paroko at Parochial Vicars ng San Bartolome. Ito po ang opisyal na pagtatalaga sa amin na siyang maging punong lingkod dito sa ating parokya. Kaya hinihiling po namin ang inyong panalangin upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin na iyong pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko ng inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakaraan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot.
Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang iyong mga katawan, dahil sa kasalanan, buhay naman ang iyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo tayo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sino mang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus.
Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa uling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangang ang pagkamatay ni Lazaro? Huling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan, ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang napatay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang makamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayo. Muli isang magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Mayroon ako isang kaibigan na mayaman, maganda yung pamilya. Siya ay mayroong asawa, may anak, nakabase ang kanilang kabuhayan sa kanyang asawa, nang biglang isang araw namatay ang kanyang asawa. Malapit pa naman ang Pasko noon, at dito gumuho yung kanyang mundo. Nawalan siya ng gana sa buhay at kanyang sinabi pa nga, sana namatay na lang din ako. Ang mas masakit doon ay parang hindi na niya nakita ang dahilan para magpatuloy sa kanyang buhay. At kahit kanyang mga anak
ay hindi na niya makilala, hindi na niya mapansin. Buhay nga siya, pero parang patay na rin. Kalaunan, nakasakit ho siya at namatay. Malungkot na istorya, kaya talagang ang makakita sa kanya ay nalulungkot din. Dito ho natin makakita yung mensahe ng Diyos sa atin, lalo't patungkol sa ating mga pagbasa sa linggong ito na huling linggo bago ang mga mahal na araw. Unang punto na ibig natin bigyan pansin, maraming uri ng kamatayan. May kamatayang pisikal na siyang ating alam, no? Yung ating mga katawan na mamatay, no? Pero may kamatayan ding espiritual. Kamatayan ng kaluluwa, kamatayan ng puso, kamatayan ng konsensya. Yan po ay mas tahimik dahil nasa sa loob, pero mas mapanganib. Dahil ang tao, buhay nga sa labas, kumikilos, kumakain, natutulog, gumigising, pero patay sa loob. Patay sa pag-asa. Hindi lamang po si Lazaro ang nasa libingan. Maraming tao na parang ganun din. Wala nang pag-asa sa kanilang buhay. Ang kanilang buhay, parang in lahat ng kanilang problema, dala-dala nila mula sa paggising hanggang sa pagtulog. Walang lakas para magpatuloy, napadadala na lang ho sa agos ng buhay. Kung ano nangyayari sa labas, ginagawa nila. Yung kanilang kasiyahan, nandoon na lang sa kung ano ang nakikita ng mata, kung ano ang nadidinig na maganda, kung ano yung masarap sa panlasa, hanggang doon na lang. Pero sa loob, walang laman. Sa ganitong uri ng kamatayan, talagang masasabi natin na nawala na siya ng kahulugan sa kanyang buhay. Walang direksyon, walang patunguhan. Basta mabuhay na lang. Ito yung sinasabi nating to exist only in life. Humihinga, pero patay ang loob. Yung pangalawang punto, hindi po ito kaagad na nangyayari sa isang tao na para bang kamukha na heart attack, bilang namatay, o nasagasaan, na aksidente, bilang namatay, o nabaril, bilang namatay. Ang uri ng kamatayang espiritual, unti-unti na nangyayari. Nandoon na wala nang panahon para maisip ang Diyos. Ito nga yung sinasabi ng Panginoon na yung kanyang buhay ay nagsisimula sa problema at nagwawakas sa problema. Hindi na niya makita yung liwanag. Hindi niya makita na mayroong Diyos na may hawak ng buhay niya. Maaring sinisisi niya ang Panginoon sa mga nangyayari sa kanya, pero hindi siya lumalapit sa Panginoon. Dito, sa taong ito, unti-unti nakakasala. Maaring
maliit sa una, pero hindi pinagsisihan. Kaya habang lumalaon, lumalaki, lumalala, hanggang makita niya na hindi na siya makaalpas doon sa kanyang mga kasalanan. Wala na siyang panahon para kausapin o makinig sa Diyos. Nagiging manhid na ang kanyang konsensya. Hindi na siya nababagabag doon sa mga nakikita niya na paghihirap ng ibang tao o dili kaya sa mga karahasan na nararanasan ng iba. Hindi na siya nagugulat at sinasabi niyang bahagi na ito ng buhay. Sa taong ito, maituturing nating tunay na unti-unting namamatay ang kanyang kalooban. Unti-unti nalalayo siya sa Diyos. At mahirap bumalik sa Diyos dahil hindi na niya alam ang lengguwahe ng Diyos. Hindi na siya, masasabi natin, nakatuon sa tinig ng Diyos, kaya hindi na niya madinig ang tinig ng Diyos. Ang nadidinig niya, maraming tinig sa paligid niya, ang ingay ng mundo. At doon, unti-unti, nawawala na siya ng pakiramdam tungkol sa tawag ng Diyos na mabuhay ng masagana at mamunga ang buhay. Yung pangatlong punto naman po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa pinakababa nating katayuan sa buhay. Pag ikaw ay nasa ibabang-ibaba na, hindi ka sasabihan ng Diyos, pinili mo naman na pumunta dyan. Pinili mo naman na tumalikod sa akin. Bahala ka na. Magdusa ka. Hindi ho sinasabi ng Diyos iyan sa atin. Bagkus, sabi nga sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ibubukas ko ang iyong libingan at ibabangon ko kayo. Makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo ay mabuhay. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Malalaman ninyo na ako ang Panginoon na nagsabi nito sa inyo. At ito ay gagawin ko. Isang pangako ng Diyos sa atin na ating mararanasan sa mga darating na araw. Ang pagpapakasakit, ang kamatayan, at muling pagkabuhay ng anak ng Diyos na naging tao para maligtas tayo at makaroon tayo ng bagong buhay. Pero anong kinakailangan natin gawin para mabuhay na mag-uli? Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, nung nasa harap siya ng libingan ni Lazaro, alisin ninyo ang bato. Alisin ninyo ang bato. Dahil yung batong yon ang siyang hadlang para makausap niya si Lazaro. Para maranasan ni Lazaro ang napakalaking milagro na muling mabuhay ayon sa kagustuhan ni Jesus. Ano ang mga batong iyan sa ating puso na siyang nagiging hadlang upang hindi natin matagpuan, maranasan ang muling pagkabuhay, ang bagong buhay
na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito ho yung mga bato ng katigasan ng ating ulo na paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Pero matigas ang ating puso. May bato na nakaharang upang ito ay magdulot ng biyaya at pagpapala. Ang sinasabi ng Panginoon, alisin mo ang mga batong iyan. Ang bato ng hindi pakikinig o pakikinig na walang laman. Nadidinig natin ang salita ng Diyos at tayo ay natutuwa, pero hanggang doon na lamang hindi natin ginagawa ang dapat na gawin. Ito ang batong hadlang upang ang biyaya ng Diyos ay mapasa atin. Ang pinakamatindi ang napakalaking bato ng hindi pagsisisi at hindi pag-amin sa ating mga kasalanan. Isinisisi natin ang lahat ng ating mga kasalanan sa iba. Sa ibang tao, sa kaibigan na humatak sa atin para magkasala, sa mga magulang na hindi nagpalaki sa atin ng mabuti, sa ibang mga tao na nag-pressure sa atin para gawin ang hindi tama, para bang sila lang ang may kasalanan at hindi tayo. Pero ano nga ang ibig sabihin ng kasalanan? Ang bawat kasalanan ay isang desisyon na ginawa natin. Tayo ang dapat umamin. At isang malaking bato ang hindi pag-amin sa ating kasalanan at pagsisisi para dito. Minamahal na mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, alisin ang mga bato na nagiging hadlang upang hindi natin maranasan ang muling pagkabuhay na iginagawad ni Kristo. Siguro, sa ating patuloy na pagninilay sa panahon na ito ng Kwaresma at ngayon, paghahanda para sa mahal na araw, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang aking buhay sa harap ng Diyos? Malusog, buhay na buhay, mayroong kasalanan? Tayo ba ay may sakit o tayo'y namatay na? Magsitayo tayo. Mga kapatid, atin ngayon ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, binuhay na muli ng ating Panginoon si Lazaro. Tayo nawa ay mag-alay ng ating mga kahilingan sa Diyos Ama ng buhay. Patuloy natin tayong umasa, sumampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatiliin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong mga mananampalataya, manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itulot mo na ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan ay kumapit sa pangako mong muling pagkabuhay upang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw na aming pag-alala sa misteryong Paskwal ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo ang mga kapatid naming naghihikahos, mga indigenous people, at iba pang minorya sa aming lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pagkalooban mo ng muling pagkabuhay, ang mga mahal naming yumao sa iyong tinakdang panahon. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ang mga kapatid naming nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos naming Ama, pakalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristong iyong anak, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manatiling nakatayo para sa pag-aalay.
Magsitayo tayo. Manalangin kayo mga kapatid na itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ay dumadalangin ang mga pinagpasaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya hindi naiba sa amin, kaya't siya ay nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya hindi naiiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami ay kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin ay bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ating po mga kapatid na mga nakatayo, maring ilagay natin ating kanang kamay sa harap ng ating puso bilang pagkilala sa presensya ng ating Panginoon dito sa Eucharistia. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay natin ngayong ipahayag ng may lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ay yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, tiyagalingan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayirin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan sa inyo lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapapalad na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan na dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para silang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa 7 Corporal Works of Mercy at RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang nalikom po natin sa second collection at pledges noong nakaraang linggo ay 12,895 pesos. Patuloy po nating suportahan at ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito alay natin sa ating patron, San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuhos sa ating patron, San Bartolome, inaaniyahan po ang lahat sa pagnanobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Ang talaan ng mga gawain ng ating parokya para sa mga mahal na araw ay nakapaskil sa ating bulletin board sa labas ng ating parokya. Malugod po namin kayong inaaniyahan sa gaganaping Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Ang deadline ng registration at payment ay ngayong araw, March 22. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Ang Commission on Social Services and Development ay patuloy na nagsasagawa ng libreng medical consultation tuwing araw ng linggo mula 8 a.m. to 11 a.m. Tayo po ay may buwanang feeding program sa ating mga kapitbahayan. Sa mga nagnanais makibahagi at magbigay tulong sa nasabing programa, maaari po kayong magbigay ng donasyon sa ating 7 Corporal Works of Mercy boxes. Matatagpuan ang mga boxes sa gilid malapit sa pintuan ng ating simbahan. Para sa iba pa mga detalye, magsada lamang sa opisina ng ating parokya o bisitahin ang Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Kunin ko lamang po ang saglit ng inyong oras, una't una, para magpasalamat po sa pamayanan at parokya ng Apostol San Bartolome sa pakikilakbay po sa amin sa loob ng isang taon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na siyang nag-adya at nagpapatuloy na bumubuhos sa atin ng biyaya, no? Sa mga katuwang naming lingkod mula sa ating parish pastoral council na pinamumunuan ni Sister Dina Kayungkong at ng ating parish finance council na pinamumunuan ni Sister Becky Rebecca Santiago, sa lahat po ng mga lingkod natin, mga parish staff, at sa inyo pong lahat na mga patuloy na nagsisimba, sa inyo po, mga nakatutok sa ating live streaming mass sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, at maraming salamat sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At liban sa pagdiriwang namin ng unang taon namin ng paglilingkod sa inyo, pinagdiriwang din ng ating minamahal na Kura Paroko ang kanyang ika-35 taong anibersaryo ng pagkapari bukas. No? 35th Presbyteral Ordination Anniversary of our dearly beloved parish priest, Father Jerome Cruz. Father Jerome, sa ating gospel, narinig natin na lumuha, tumangis si Jesus. Sa pagdiriwang mo ng ika-35 taong anibersaryo ng iyong pagkapari, Father Jerome, naniniwala ako, si Jesus lumuluha. Si Jesus ay naiiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ligaya at katapatan mo
sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. 35 taon, pagpapala at biyaya na siyang nakita at napatuloy nating nababanaagan sa buhay at paglilingkod ng ating minamahal na kura paroko. Kaya naman, Father Jerome, hayaan nyo, no? Alam nyo ho, ang ating minamahal na kura paroko, pag inaaya namin niyang mag-almusal, sasabihin mo na niyan, magdadasal muna ako. No? At alam ko na pinagdadasal niya kayong lahat. No? Kaya naman sa pagkakataong ito, Father Jerome, hayaan ninyo na kami naman ang magdasal para sa inyo. Inanyayahan ko si Father Jerome na lumapit sa gitna. Dito po sa gitna, Father Jerome. At tayo po ay magsitayo at itaas natin ang ating kanang kamay sa ating minamahal na kura paroko at ipagdasal natin siya sa pagkakataong ito. Minamahal na Ama, nagpapasalamat kami sa buhay at paglilingkod ng aming kura paroko, Father Jerome. Basbasan niyo siya, Panginoon, sa kanyang pagdiriwang ng anibersaryo, ika-35 anibersaryo ng pagkapari. 35 taong ng awa, biyaya, pagpapatawad at pagmamahal na patuloy mong ibinubuhos sa kanya. 10 na rin ang kanyang mga mahal sa buhay at ng mga taong kanyang patuloy na pinaglilingkuran. Hari nawa, Panginoon, basbasan mo ang kanyang buhay, basbasan mo ang kanyang kalusugan, basbasan mo ang kanyang kaisipan, basbasan mo ang kanyang puso, at higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo siyang gabayan, ingatan, kalingain at kupkupin upang patuloy siyang manatiling tapat sa kanyang bokasyon, sa kanyang isinumpaan na paglilingkod bilang pari ng Panginoon. Samot dalangin namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli, Father Jerome, happy 35th Presbyteral Ordination Anniversary. God bless you po, Father. Magsi po, sandali lang ho. Kukunin ko si Father Gio bukas na mag-sermon. Ayan. Salamat, Father Gio. At salamat tayo sa Panginoon. Alam niyo po, talagang pinagpala ho tayo na makaroon po tayo ng ating mga parochial vicars na lubhang malapit sa Panginoon at ang kanilang puso at diwa ay may pagmamahal na tunay gaya ng pagmamahal ni Kristo. Atin pong pasalamatan ng Diyos para sa biyaya ni Father Gio Ahero at Father Joshua Di Mayakyak. Alam niyo po, huwag po natin kakalimutan, ang tagapagpagaling, ang pinagbumula ng biyaya at pagpapala, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ho ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kami po ay tumutulong lang na alisin ang bato na siyang nagiging hadlang upang hindi natin maranasan ang bagong buhay na binibigay ng Panginoon. Kaya tulong-tulong po tayo bilang isang sambayanan dahil ito ang ating pananampalataya. Tayo ay hinirang na maging isang sambayanan, makakapatid kay Kristo upang magtulungan sa ating buhay, upang maranasan natin ang kasiyahan, kagalingan, ang kaligayahang dulot ng ating Panginoon. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyo. Magsitayo tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iko natin ang ating ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nakaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan,
upang kayo ay huwag dumanas ng walang katapusang pakamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kami po lahat ang magbabasbas sa inyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong taglay ang biyaya at pagpapala at ang pag-ibig ng Diyos ipalaganap sa lahat ng tao. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo lahat. Magandang gabi muli, mga kapatid.